May tanong sa akin, "Hello po, Boss Ray. Pakitago na lang po pangalan ko. May tanong lang po, na posible po ba na mag-company visit ang mga OLA? Ano pong pwedeng gawin if makontak nila ang company of work? Salamat po." Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Yan, marami rin nagtatanong sa atin yan na totoo ba na nagka-company visit itong mga bugok at abusadong online lending apps kasi pinananakot nila yan lagi, no? Tsaka ano ba yung po pwede natin gawin in the event po na makontak nila yung inyong company? So dito po sa ating video ngayon, aalamin po natin lahat yan. Tsaka ano po yung dapat natin gawin, no? Kaya pakitapos po yung ating video. Pero bago yan, disclaimer po muna tayo. Hindi po ako abogado, ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience, tsaka po sa ating pagsasaliksik at sa tulong na rin po at sa pag-aasiste ng ating mga kaibigang abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang po is responsibilidad na dapat natin bayaran. Ang hindi po ako pabor is doon sa maling pamamaraan ng pagpapautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung inyong katanungan. So sabi nyo nga po is, totoo ba? No, or may possibility ba na mag-company visit itong mga bugok at abusadong online lending apps at ano ba ang po pwedeng gawin if in the event na makontak nila yung inyong company? Well, unang-una ito po yan, no? Rule of thumb, no? Para po sa pangkalahatan po ng mga nagpapautang, okay? Pwede naman yan, no, na pumunta sa company nila as long as po nasusunod, no, yung prohibition on unfair debt collection practices na inilabas po, no, ng SEC. Kasi may mga pinagbabawal po doon. Actually inilista na po, no, SEC na mismo ang naglista ng mga bawal. Halimbawa po, no, bawal mangharas, bawal magpanggap, no, bawal manggulo, bawal bumisita sa mga alanganing oras, no. Naglagay po sila ng oras doon. Hindi po pwedeng bumisita sa mas maaga sa alas 6 ng umaga at yung lalagpas po ng alas 10 ng gabi. So yun po yung mga oras na So ibig sabihin, 6 o'clock ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, po pwede naman silang bumisita or tumawag. Okay? So yun po yung mga mga limitations doon na inilagay doon sa prohibition on unfair debt collection practices. Okay? Personally ako po, no, nagpupunta po ako ng company. Kaya lang I see to it na ito ay very discreet, no? Hindi dapat nagsasabi or naglalabas ng information. Tsaka ang ginagawa ko kasi is kukontakin ko muna sa sa phone yung aking kliyente, no? Tapos, syempre, tatanungin ko, pwede siyang lumabas para makapag-usap kami. Kasi, ang hirap naman, doon kami sa sa loob ng opisina. Kasi nga, discreet nga di po ba? Ay, alam nyo naman ng mga marites. O, di ba? Yun yung iniiwasan kasi natin. Yung machismis or masira yung imahe nitong ating mga kliyente. Pero itong mga bugok at abusadong online lending apps, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi makakapunta yan. No, doon sa mga kumpanya. Kasi, sa bahay nyo pa nga lang po, hindi na makapunta. Di ba, magme-message yan. Alam na namin ang address mo. Nasa amin ang ID mo. No? Pupunta na kami sa barangay ninyo para makapunta sa bahay. Di ba? Bakit kailangan pa pumunta ng barangay para lang makarating dun sa sa bahay? Samantalang may address nga. Sila na mismo ang nagsabi. Di ba? So, ibig sabihin, ini-stress ka lang, tinatakot ka lang. No? Wag ho kayong matatakot. Kasi bakit? Ang pagbisita po, no, or ang pag-field, no, sa mga bahay o sa office is pangkaraniwan ho yan, or di kaya iyan po yung tradisyonal na pamamaraan po ng paniningil. Okay? Huwag niyo hong katakutan. Kasi nung panahon dati, nung nagsisimula pa ho ako, no, talagang pumupunta kami sa bahay. No, sa kumpanya, okay, sa TODA. No, kasi sa motorcycle industry po ako nagsimula, no, naniningil kami ng mga nakahiram mo sa amin ng tricycle, ng motorsiklo. So sa TODA, nung kami nagpupunta, very discreet lang naman po kailangan ng ang pakikipag-usap sa kanila. Wag ho yung yung mato ng dating na paparayong, hindi ho dapat ganun
bibigyan nyo ho kasi talaga sila ng kahihiyan. Hindi ho nyo po pwedeng labagin ng karapatang pantao ng isang individual. Kaya nga meron tayong human rights eh. Di po ba? So, yun lang ho ang inaano ko doon na kung iintindihin nating maigi yung message nitong mga bugo katabusadong online lending apps, bakit kailangan pang sabihin? Diba? Samantalang, pwede naman sila freely. Wala naman nagbabawal sa kanila. Wala naman pinagbabawal sa batas na pumunta sa bahay o sa opisina. Di po ba? Ang importante lamang po is, dapat, siyempre, nasusunod po yung prohibition ng unfair debt collection practices. Okay? Tsaka ito po, pagka kayo po binisita sa bahay o sa opisina, manghingi ho kayo ng ID. Okay? Just to be sure na po yung nagpunta po sa inyo is representante talaga nung kumpanya na hiniraman po ninyo. No, tapos kung talagang meron pa rin kayong doubt, tawagan nyo yung kumpanya na nahiraman nyo kung nagpadala ba talaga sila ng representante. Ngayon, kung magbabayad kayo dun sa maniningil po nung nahiraman po ninyo, make sure na may dala hong resibo. Pero ito lang ho ang anin ko sa inyo. Kung itong mga bugo katabusadong online lending apps ang pupunta sa inyo, kasi may mga ilan-ilan po dyan na make sure po na tawag dito, dun kayo sa payment channel magbabayad, wag sa kanila. Okay? Kasi po, meron kayong reference number or ID or lifetime ID. Di po ba? Doon lamang po kasi dapat yan binabayad sa yung sa mga payment channels na nilabas nila. Ngayon, kung sasabihin nila na may resibo sila, tanungin nyo pa rin, tawagan nyo pa rin yung tawag dito, yung kumpanya na pinaghiraman ninyo. Just to be sure na pinayagan nila na maningil talaga ng pera. Kasi sa panahon ho ngayon, marami ng payment channels eh. Through phone nga ho, di ba nakakapagbayad tayo dun sa mga e-wallets. So, just to be sure and para wala nang ibang isipin pa na may resibo nga eh. Kaya lang, pasok kayo bayad. Diba? Parang wala na lang kayong isipin, less stress. Magbayad do kayo dun sa payment channel po kung saan talaga dapat magbayad. Okay po? Pero ito sasabihin ko kasi binibigyan kami ng resibo. So we make it a point na nire-resibuhan po talaga namin. Kasi yun ang importante, eh. 'Di ba? Yun ang kapalit naman talaga ng bayad eh, di po ba? O tapos ito pa, tinatanong nyo kung paano po pagka na-contact kasi 'di ba itong mga bugo katabusadong online lending apps, 'di ba? Talagang gusto siraan kayo. So tinatawagan yung mga kumpanya, ipino-post sa tawag dito, sa page nung kumpanya. Well, doon po kasi wala tayong control. Talagang gagawin nila 'yan. So ang pinakamaganda niyan is kausapin niyo po yung inyong HR na nakahiram po ako, baka mamaya kasi ma-post ako sa page, ganito, ganyan, 'di ba? Para alam din nila, no? Tsaka siguraduhin niyo po, make sure na yung kumpanya niyo po is nakalagay sa policies and procedure nila 'yan. Kumbaga, kasi may ganito po eh. May mga companies, na ipinagbabawal yung mga hindi pagbabayad ng utang. Pagka doon kasi kayo napunta sa mga company na 'yon, at yan may policies and procedure, well, most probably is baka matanggal kayo sa trabaho. Ngayon, kung hindi naman siya nasusulat or wala naman siya sa policies and procedure ninyo, well, na lang, pinakamainam na lang, kausapin nyo po yung head ninyo, HR ninyo na baka nga ma-post kayo sa or may tumawag, di ba? Gipit lang ako ngayon pero babayaran ko yan. Kausapin nyo na ho sila, no? Ganon din ho ang gawin ninyo doon sa mga nasa contact details ninyo na ninakaw nito mga bugo katabusadong online lending apps. Pangunahan nyo na pati sila tatawagan, iaharas niya, manghingi na kayo ng paumanhin. Na hindi nyo naman alam talaga na ganun magtrabaho yung mga bugo katabusadong online lending apps. Importante ho kasi na meron kayong communication dun sa mga future na maaabala nito mga bugo katabusadong online lending apps. Kagaya ng mga nasa contact details. Yung mga FB friends po ninyo or mga nasa social media po ninyo na aabalahin ito, kung padala nyo na rin ng mensahe. Mainam na ho kayo na sa inyo na nanggaling. Para tawag dito, hindi na mabibigla yung inyong mga kakilala na may mga ganong klase ng tawag. Di po ba? So, yun nililinaw ko, ulitin lang ho natin, doon sa pagbisita, medyo malabo yan.
Okay? Kasi mangilan-ngilan lang po talaga ang ang bumibisita sa bahay at saka sa opisina, no? Pagdating dito sa mga abusadong online lending apps, meron talaga. Pero konti-konti lang. Pero hindi ho lahat 'yan. Kasi yung mga legitimate na lending and financing yan, talagang tsaka kasama ho sa yun eh. Sa tawag dito sa terms and condition tsaka sa data privacy sa privacy policy nung online lending, no? Kasi kailangan yun nandun lahat eh. 'Di ba? Na fully disclosed lahat na pwede silang puntahan in the event na hindi kayo makakabayad, no? Tsaka dapat nakalagay din yun sa contract. Tsaka itong lagi kong sinasabi sa inyo, matuto ho tayo magbasa. I-educate natin ang sarili natin. No, kung sa tingin po natin na tayo sa sarili natin, ang tansya natin hindi pa natin kaya talaga magbayad. Wag na muna tayo manghiram. Yes, naiintindihan ko. No, lahat po tayo nagigipit, kailangan natin talaga. Kaya lang aatinin po ba natin na or mas gugustuhin pa ba natin na maabuso? Kapalit ng kapirasong halaga, biro mo bibigyan ka 500. Pero yung stress na ibibigay sa itong mga bugok na to, hindi lang halagang 500, di ba? So wag niyo nang wag niyo nang kumbaga wag niyo nang hiraman. Doon na lang siguro sa mga kakilala ninyo kayo manghiram. Po ba ngayon kung talagang handa na kayo, may na kayo, may kakayanan na kayo, manghiram kayo. Wala naman hong pumipigil sa inyo na makahiram. Ang sa akin lamang po is, iniiwas natin yung sarili natin, no, na may stress kayo, na magkaroon kayo ng anxiety at depression. And that's the purpose of our channel. Diba? At saka hindi lang ho yun. Siyempre, mabigyan kayo ng gabay dun sa mga batas at memorandums po na na inilalabas po ng ating mga sangay ng gobyerno. Di po ba? Yun lang naman ho ang ating adhikain. Kaya, i-educate natin sarili natin. Importante yan, magbasa, no? Lalo na yung mga comments, mga reviews, importante ho yan eh. Kasi iba ho yung may alam tayo. No? Kesa naman na, sige, nandun na tayo, hindi natin binasa. Pero may feeling tayo or meron tayo naririnig na, abuso yan eh. Pero isinawalang bahala ninyo kasi nga, kailangan ninyo yung pera. Kaya ako sinasabi ko sa inyo, mamimili kayo, no? Kung dyan sa mga buko at abusadong online lending apps kayo manghihiram, handa na ba talaga kayo sa mga kawalangyaan niya? Kung hindi pa, huwag nyo na lang hiraman kasi may-stress lamang po kayo. No? Madadagdag kayo dun sa marami. No? Marami nating kababayan na na-stress, na nagkaroon ng anxiety, na nagkaroon ng depression. Which is napakahirap kung lampasan yan. Hindi lahat ng tao kayang lumampas dyan. Talagang ang adhikain talaga niya mga bugok at abusadong online lending apps, isirain po ang inyong pag-iisip pagka kayo po ay hindi nakabayad. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.